Feeling ata ng China ay sila ang may-ari ng Pilipinas. Kaya yung joint patrol natin o pag-iimbita ng mga kaalyadong bansa para magsagawa ng pagpapatrolya sa ating karagatan ay parang pinagbabawalan na rin nila mga tol. Pinatitigil nga nila eh. Isipin mo mga tol nasa teritoryo natin, ibang bansa sila, isang bansa tayo, ayaw nila nagkakaroon tayo ng joint patrol at yun daw ay nagiging banta sa kanilang seguridad. Wow. So ano pang mangyayari sa atin kung wala na tayong ganun? Inalisan na lahat nila tayo ng karapatan, di ba? So feeling ata talaga nila sila may-ari sa China no? So itong video panonoorin natin mula kay News PH mga kapatid no? Naku, gulo na. Australia ginulat ang China, nagkagulo West Philippine Sea pinalibutan. So yun ang nakalagay dito sa title at PBBM nagtawag ng kakampi. Okay? So title pa lang naman yan mga tol at ito ibibigyan natin ng reaction video and commentary. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa channel ni News PH. Nakalagay po ang link sa ibaba. Huwag na natin patagalin to. Total wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to mga kapatid. Umepal na naman ang China habang ang Pilipinas ay may joint patrols sa West Philippine Sea. Mga matindi-tindi ang insecurity ngayon ng China. Matindi-tindi ang insecurity ng China ngayon pagdating dyan sa West Philippine Sea, mga kapatid. Damang-dama ko yung kanilang kaba. But anyway, ito yung balita mga kapatid. Basahin natin yung balita kanina. Ito yung sinabi. Chinese jets seen shadowing Philippine aircraft during AFP drill with Australia. Pwede mo kalimutan mga kutsero, may atraso din ang China sa Australia ngayon. Kasi meron silang inatake na tawag dito, isang Australian ship, if I'm not mistaken, ang inatake ng PLA, People's Liberation Army sa may exclusive economic zone ng Japan. So medyo mainit talaga ngayon din tong sitwasyon ng Pilipinas, ng Australia at ng China. Kaya di naman magtataka. Sa exclusive economic zone ng Japan mga kapatid mantakin nyo, wala na yan sa teritoryo nila, exclusive economic zone ng Japan, yung mga Australian divers na parang may sinasagawang misyon, may tinatanggal silang sumabit daw na lambat doon sa kanilang propeller, bigla na lang nag-activate ng sonar itong PLA nila, which is parang naka-apekto o naka-damage dito sa ating mga divers, hindi atin, sa divers ng Australia mga kapatid. Yun ang atraso nila. No. So talagang sabi ko nga sa inyo mga tol, war freak tong mga to at talagang gumagawa sila ng napakarami nilang kaaway no. So ito nga yung mga joint maritime patrol natin dito tinututulan nila at gusto nilang ipahinto. Pero sabi nga mas marami pa daw ang mangyayaring ganyan sa 2024. Naku, talagang magnanaknak na naman sa galit yung mga yan. Kung bakit nakabuntot sila ulit. By the way, this is the second time. Pangalawa na ho ito. Una ho was last week. Noong nagkaroon tayo ng maritime patrols with the US. Okay, tapos habang nagaganap yung maritime patrols na yan kasama ng Amerika, syempre, din ang China. Kunyari na pinapaalis. Pero sa totoong buhay wala, nanonood lang. Pero syempre, ang press release nila sa bansa nila, ay, pinaalis namin sila. Ang loser ang wala. Ayan. Anyway, mamaya natin basahin ito yung sa US. Ito muna sa Australia. Ayan. Chinese jets seen shadowing Philippine aircraft during AFP drill with Australia. Wait. Basahin natin. Chinese jets shadowed an aircraft used during the joint patrol of Australia and the Philippines in the West Philippine Sea nung linggo. Kanina ho ito, no? According to Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Yan, sabi, two People's Liberation Army or PLA, yun yung parang AFP ng China, yung PLA. Browner said two People's Liberation Army jet fighters were found circling a Philippine Air Force Super Tucano attack aircraft around the vicinity of the Hubo Reef in Kalayaan Island Group. So sa KIG, no? Bago itong Hubo Reef, no, sa pandinig ko, parang hindi pa yata ito naging issue. Although yung Whitsun Reef, yan, naging issue yan. Scarborough Shoal, naging very, very contested water. Ayungin Shoal. Pero itong bago itong Hubo Reef. May dalawang Chinese jet fighters na umikot dun sa plane natin. Yung sinabi ni General Browner kanina sa isang phone interview. Umikot yung mga eroplano, jet fighters, inikutan yung Super Tucano natin, pero yung Super Tucano, dire-diretso lang. Kung ano yung flight path niya, kung ano yung plano niya, tuloy-tuloy lang. Pero syempre, sa balita, yung balita na ipa-press release ng China sa bansa nila, sasabihin lang, pinalayas namin sila. Yun ang lalabas sa balita nila sigurado. Pero sa Pilipinas, hindi kami pinakilaman yan, tuloy-tuloy lang kami. Ay, naku.
Top military official noted that no untoward incident occurred so far and the joint drills of Manila and Canberra will last until November 27. Hanggang ngayon, Lunes. So from Saturday to Monday pala. This week, the Philippines and United States also conducted a 3-day joint patrol in the West Philippine Sea with the PLA aircraft and warship also shadowing their activities. Wala rin naman daw ginawa. Browner previously said that this move was made by China to support its narrative of owning almost the entire South China Sea. Yan. Actually, drama talaga. At mamaya pupuntahan natin yung balita naman sa China. Kasi patawa talaga. Patawa talaga. Okay, wala na yan. Alam na natin ito. Exclusive economic zone. Dahil wala na nga silang kakampi at nakukuhang simpatya no, mula sa ibang bansa mga tol, binobola na lang nila yung mga mamamayan nila. No, para kahit papaano no, yung gobyerno nila, teka wala nang naniniwala sa atin yung mga mamamayan na lang natin. Kaya yung balita nila mga tol, kadalasan kapag inire-release nila dun sa bansa nila, no, puro kabaliktaran lagi, puro pagbibida, puro bida-bida sa sarili nila, pinaalis namin sila, ganyan-ganyan, 'di ba? Kami pa nga ang nagtanggal ng mga ganyan-ganyan. Pero ang totoo, wala naman talaga, di ba? Katulad nito ng mga nabalita sa atin, di ba? Nanood lang ang China habang nagkakasagawa tayo ng maritime patrol. Pero sa balita, di ba, nagsasalita sila. Kung ano-ano mga sinasabi nila, di ba, parang napakayabang nila. Pero wala man lang radio challenge, wala man lang ginawang panghahabol o panghaharang. Nanood lang talaga sila mga tol. Di ba? Hindi rin sila nakapalag eh. Zone, 200 nautical miles, whatever. Okay. So, ito yung naganap kaninang linggo. Ito yung naganap sa West Philippines. Tapos, tulad nga rin, nung isang beses, ito naman yung sa US, no? Ang sabi, binuntutan din daw sila. Ayan. Chinese aircraft and warship also showed up as witnessed by Inquirer and a few other Filipino journalists who were invited to observe the reconnaissance aircraft first ever participation in Manila and Washington's maritime cooperation activity. So, ginawa rin nila to nung nakaraan. Actually, ginawa din natin to ng vlog nung nakaraan din. Nung nangyari to. Tapos, bawal daw dahil bawal daw yung cellphone, camera, etc. Isinulat na lang daw ng mga journalist yung kanilang experience. Pero yun nga, marami daw mga tawag dito. Ito Chinese aircraft warship. So, basahin natin. Sabi, ayan. During its overhead flight, the Poseidon also detected a Chinese aircraft and warship inside the Philippines EEZ of 200 nautical miles as mandated by UNCLOS. Yan. Tapos ang sasabihin ng China, teritoryo namin yan. Not according to UNCLOS. Fake news yan, sabi ng UNCLOS. Ang sabi. The People's Liberation Army, a Navy Jiangkai 2 frigate was spotted tailing the bilateral maritime patrol. Okay. Nanonood mula sa malayo. Natotorpe. Torpe pala eh. Hindi kaya lumapit. Anyari? Bakit kapag Pilipinas lang, lakas nyo mambuli, pero pagkasama yung mga kaalyado, wala. Sabi, no untoward incident occurred, but this PLA warship came as close as around 5 nautical miles from the USS Giffords, according to the crew. May lumapit naman pala medyo. As the crew identified the aircraft as Shanxi Y9 transport aircraft of the PLA, Klein said the American surveillance aircraft only traversed as far as 105 nautical miles southwest of Lubang Islands and the Chinese assets were detected not too far from this. Yan, tapos of course, EEZ, etc. Huwag natin yung pag-usapan. Ngayon mga kutsero, syempre, may sariling kwentong barbero itong China. Basahin natin yung version nila. Ang sarap pagtripan itong Global Times eh. Si Global Times mga kutsero, ito yung parang nila, PTV. So, government-owned to. At lahat ng propaganda ng China dumadaan dito. So, anong sabi? Ito naman yung balita nila doon sa China naman. So, mga English-speaking nila. PLA vigilant against continuous provocations. Ay, napoprovoke daw tayo, guys. By US, Australian, and Philippine forces. Ay, grabe sila. Biktima na naman kayo. Pabiktim na naman sila mga tol. Nagpo-provoke daw tayo, nagsagawa lang tayo ng maritime patrol, nanonood lang sila. Tayo naman ang nagpo-provoke ngayon sa kanila, no? Grabe. Yan. Enlisting countries outside of South China Sea to raise tension destabilizes region, sabi ng mga eksperto. Sino kaya eksperto nito, no? Sino kaya experts? Sino kaya experts ito? Sino kaya experts nito? No, malamang sa malamang. Mga made in China. Diplomang made in China. Anyway. Ay,
The Chinese People Liberation Army is at high vigilance amid continuous provocations by foreign forces from the sea, displaying its high level of readiness, capabilities, and determination in safeguarding China's national sovereignty, safety, and maritime rights, sabi ng mga eksperto nung linggo. Kapangalanan ba yung mga experts niya? Sino yung experts? Okay. Asan? Wala naman sinabing experts. Sino nasabi experts? Wait. Okay. Ay, hindi pinangalanan si expert. Baka ito, Cheng Xiangmiao. Sabi, Director of World Navy Research Center at National Institute for South China Sea Studies. Saan kaya ito nagtuturo? Saan kaya itong World Navy Research Center? Baka sa China rin to. Baka sa China rin to, di ba? Okay. Told Global Times that the provocations and tensions in the region are mainly instigated by the US, which sees the Philippines as a key geographic foothold in the first island chain to contain China. And from the Philippines, the US hopes to stop the PLA from entering the South Pacific from the South China Sea, noting that the Philippines can also offer a flank for the US military when interfering in the Taiwan question. Kaya lang naman napapasok na usaping Taiwan eh. Alam niyo ba mga kotsero, sa Pilipinas, wala tayong paki sa Taiwan. Ang pakialam natin dyan, yung mga OFW na nandyan. Ayun lang yung interest natin sa Taiwan. Saka syempre yung negosyo nila, di ba? Wala tayong interest sa ibang bagay pagdating sa Taiwan. Pagdating dito sa usapin ng West Philippine Sea, napakalayo niya sa Taiwan. So anong interest natin dito? Ang interest natin dito ay yung ating exclusive economic zone dahil maraming resources na pwede makuha doon. At syempre, dahil si China walang resources sa kanilang sariling bansa, malamang sa malamang, hindi sinasabi sa inyo yun. Ang China po, walang sariling resources. Yon ang pangunahing dahilan mga tol kung bakit talagang todo ang pangaangkin nila sa iba't ibang lugar kasi wala silang sariling resources mga tol. Di ba wala tayong pakialam doon sa Taiwan? Tama yung sinabi rito ni Joe Jarrett. Wala tayong pakialam doon. Kaya may pakialam tayo doon dahil ando doon yung mga OFW natin. Pero doon sa agawan nila, wala tayong pakialam doon, di ba? Ang concern natin palagian, itong West Philippine Sea na ang sinasabi ng China na tayo pa daw lagi ang nagpo-provoke sa kanila. No? Pa-victim na naman sila mga tol, no? Pero mo, sabi nga ni Secretary Gibo Chodoro, mga Chino ngaling mga tol. So ano pa bang aasahan nyo dyan? Paano ipagtatanggol yan ng mga pro-China? Hindi ko nga alam kung saan pa sila kumukuha ng lakas ng loob nila para lokohin pa mga Pilipino. No? Yung mga totoong Pilipino kasi yung mga pro-China rito sa Pilipinas, mga panggap lang na Pinoy yan. Hindi talaga mga Pilipino yung mga yun. Tignan nyo, iba nga mga apelido nila mga tol eh. Iba nga yung mga itsura ng mga mata nila, di ba? Kahit mag-vlog sila na mag-vlog na ang background nila, puro mga bayaning Pilipino, wala maniniwala sa kanila. Kung meron man, ilan-ilan na lang mga tol. Kasi talagang nalalantad na sa lahat, no? Yung ginagawa ng China, yung pambabaliktad lagi nila ng kwento. Kahit nga mga mainstream media, nagsusuportahan na lahat sinusuportahan yung ating gobyerno pagdating dito sa usaping to di ba? Majority ng ating mga politiko ganun din mga tol. Kaya iilan-ilan na lang talaga mga naniniwala rito sa mga pro-China. Ewan ko kung bakit may naniniwala pa rin mga tol, no? Ikaw, ano masasabi mo dito sa video yung napanood natin mga tol? No? Ang ating ginagawa rito, yung pag-iimbita natin ng mga kaalyadong bansa para palakasin, para magsanay pa yung mga depensa natin dito, pinipigilan pa nila. At para sa kanila, kapag nagsasagawa tayo ng mga ganitong aktibidad, lumalabag daw tayo sa kanila soberanya, which is napakalayo natin sa kanila kung tutuusin. 'Di ba? So ano soberanya pinagsasabi nila? Anong sovereign rights sa mga pinagsasabi nila ayon nga sa UNCLOS mga tol, wala silang soberanya rito, wala silang karapatan dito sa West Philippine Sea. Sila lang talaga yung makulit at nagpipilit dahil nga sa ganid sila at dahil nga sa wala naman talaga sila sariling resources, no? Eto, ang dami nating makukuha rito sa West Philippine Sea at pinagpala tayo diyan 'Di ba? Food source, ang daming mga isda diyan, 'di ba? Sagana sa yamang dagat. Kaya talagang inaangkin nila yan mga tol eh. So ikaw, ano masasabi mo? Comment ka na lang sa baba mga tol. Pag-usapan natin yan sa comment section. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.